Sa pagpapatuloy ng aming paglalakbay mula Camboolo to Batad ay napagpasyahan namin na bumaba sa paanan ng Batad Rice Terraces para lubos naming maranasan at matuklasan kung bakit maraming mga bisita at turista ang naaakit at matapang na puntaan ito sa kabila ng hirap sa pag-akyat pabalik. Sa pagbabasag ng hagdang palayan, kailangan natin ang masusing pag-iingat. Iminomongkahay ko na kumuha kayo ng tungkod na katulong ninyo sa pagbaba at pag-akyat lalo na sa mga mahihina ang tuhod na katulad ko. Ilang sandali pa ay tumambad sa aming harapan ang isang malakristal na talon na nagniningning sa kagandahan na nakatago sa paanan ng mga bundok. Ito ang talon ng Tapia na matatagpuan sa pinakababa ng Batad Rice Terraces na isang pandaigdigang pamanang puok, World Heritage ng UNESCO. Ang pangalang Tapia ay mula sa katutubang salitang nangangahulugang trap sa wikang Ingles at bihitag naman sa Tagalog. May taas ito na 70 meters. Ayon sa isang pahayagan, ito ay isa sa pinakamagandang talon sa buong mundo. Isa itong panturismong destinasyon, subalit kinakailangan pa rin na kumuha ng lokal na gabay para sa seguridad at kaligtasan. Mabigat man sa bulsa, isa rin itong paraan para makatulong tayo sa pamumuhay ng mga lokal dito. Malinis, malamig, at mapang-akit ang talon na ito. Ang pagmamasid sa rumaragasang tubig ng talon ay isang karanasang di malilimutan ng bawat turista. Siyempre, dapat sulitin natin ang pagpunta sa talon sa paglusong sa tubig nito para magtampisaw, lumangoy at maglaro dito. Sadde ko ma. Hoy, adi na mo may siya di. Kaugyat. Paalala lamang po na huwag lumangoy sa malapit sa talon dahil sa may pagkadelikado ito at di malaman ang tunay na lalim nito. Ipinapayo rin natin na magdala ng kahit simpleng baon para may lakas kayong umakyat pabalik sa paradahan ng inyong mga sasakyan. At habang kami ay pauwi na, ay parating na rin ang mga iba pang mga turista na gustong makita at maranasan ang kakaibang saya na dulot ng Tapia. Sige. May tada sa rukod yung amin eh. Sige na, sige na. Sa aming pag-akyat sa Rice Terraces ay natsambahan namin ang pag-aani ng palay ng isang residente ng Batad na gamit ang tradisyonal na kagamitan. Ito ay ang lakam na tradisyonal na ginagamit sa pag-aani ng palay di lang dito sa Ifugao kundi sa rehiyon ng Cordillera. Ang bilis ni ate mag-ani ng palay. Nawon niya dito eh, rice? 6 6 months uno. 5 months. Ay, 5 months. Di Dito. kat ito. Ay, dikat. Uwin. Oh, white niya. Uwin, di white. Ah, dito tidikat kung ala. Sa patuloy naming paghakbang paakyat ay aming nasaksihan rin si Ama.
mga 75 to 80 years old na mamamayan ng Batad na nagbabayo ng native rice. Sa kanyang edad ay namangha kami sa ipinamalas na lakas ni Ama sa pagbabayo. Ayon sa kanya, nagbabayo siya para makapag-ehersisyo at para may maibenta. Sa halagang 100 pesos ay makakatikim ka ng isang salmon ng native rice mula sa hagdang-hagdang palayan ng Batad. Taas noong ipinakita ni Ama ang kanyang galing sa pagtatahip. Ito yung pagtatanggal ng ipa o balat mula sa butil ng palay pagkatapos bayuhin. Ang galing talaga ni Tatay. Talo pa ako sa pagtatahip. Kaya't kung mapadpad kayo rito sa Batad, huwag kalimutang bumili ng tinda ni Ama na native rice o kaya mga produkto nila rito para matulungan rin nating maiangat ang kabuhayan nila rito. Dito nagtatapos ang aming paglalakbay mula Cambulo, Batad at Tapia. Inabutan man kami ng ulan sa daan paakyat, baon namin ang isang di makamalimutang karanasan tulad ng pagbusog sa amin ng mga magagandang tanawin, pakikipag-ugnayan sa kalikasan at pagtuturo sa amin kung paano pangalagaan ang ating kapaligiran para sa kaginhawaan ng buhay at sa susunod pang henerasyon. Salamat sa suporta sa aming munting channel. Mabuhay tayong lahat.